Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala na pong bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So, ang topic natin po today's reflection o ang magandang balita sa araw na ito. Nais mo bang malaman kung bakit hindi nasasagot ang iyong mga dasal? Sa panahon natin ngayon, usong-uso po. Di ba? Usong-uso yung mga naghihiwalay na couple. Di ba? Nababalitaan natin yan sa social media. Lalo na yung mga kilalang tao, personalidad, mga artista, politician, at mga sikat. Siyempre, mas marami dyan yung mga ordinaryong Pilipino na hindi naman talaga natin nakikita sa social media. Sabi nga, di ba, sa una, yung mga mag-couple o mag-boyfriend at girlfriend, sa una, napakasaya. Matamis, di ba? Kasi talagang lahat nag-uumpisa, getting to know each other. Napakadali pong ma-in-love. Pagka love ang pinag-uusapan. Alam na po naman natin yan, lahat ng mga dumaan dyan sa pagiging in love. Pero ang tanong, di ba? Paano ka makakapag-stay? O how to stay in love? Di ba? For your relationship, di ba? Ito ba abot ng 10 years, 20 years, 30 years, 40 years, 50 years, and so on and so forth, di ba? Yun po ang pinaka-importante dito. Pero siyempre, ibang diskarte yun. At ibang kwento naman kung paano mananatili ang iyong pag-ibig sa isa't isa. Iyon ang tinatawag na labor of love. So, sa huling bahagi po ng Old Testament, itong si Propeta Malakias, di ba? Nung mga isang grupo ng mga mag-couple, sila'y lagi naghahandog, di ba? Na nag-o-offer sila sa Diyos para dinggin yung kanilang mga panalangin. Subalit nag-uusap sila sa isa't isa kung bakit kaya. Di ba? Nag-aayuno naman tayo, nag-handog naman tayo. Bakit hindi sinasagot yung mga dasal natin ni Lord? Kaya sabi niya Propeta Malakias, chapter 2, verse 14, itatanong nyo kung bakit sapagkat saksi ang Panginoon na nagtaksil kayo sa asawa nyo at sa inyong pinakasalan noong iyong kabataan. Sinira nyo ang inyong kasunduhan na magiging tapat kayo sa isa't isa. So, yun, napakalinaw po para sa mga mag-asawa, mag-boyfriend at mag-asawa kasi kasal pala yun, di ba? Na alam naman po natin yung kinasal sa mga kinasal po dyan, no? Na talagang lalo na sa simbahan na nagsumpaan po tayo sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao. Kung titignan po natin, medyo mahirap itong lunukin. Di ba? Lalo na po sa panahon natin ngayon. Hindi naman to sa lang sa lalaki. Pwede rin ito sa babae. Di ba? Yung mga unfaithful na wife and husband. Marami pong dumadaan dyan. Di ba? Minsan natutokso, lumalabas yung kalinahan, at sa maraming kadahilanan na rin po. Di ba? Kaya nasusuon doon. Pero siyempre, desisyon pa rin yun ng bawat tao kung gagawin mo ba o hindi at bakit at anong kalagayan mo. So marami po ang usapin. Di ba? Kaya nga ito hindi lang din usapin ng physical. Pwede rin itong financial, mga emotional na unfaithful, di ba? Sa mga taong minamahal nyo. At alam naman natin ang kasal ay isang covenant, di ba? Isang sagrado para sa Diyos. Lahat ng kasal, basta legal yan, may basbas po. Diba? Iba nga lang pagdating sa simbahan, pero pareho lang po yan na legal na kinikilala ng batas ng tao. Diba? So yun ang dahilan
kung bakit hindi nasasagot. Kung meron mga tayo sa panahon natin ngayon, kung meron kayong dala-dalang mga kasalanan na hindi nyo pa mabitawan, yan po ang nagiging sagabal actually sa mga panalangin nating hindi natutupad. Kagaya na sinasabi ko, di ba? Minsan mahirap dahil yan ay personal na pleasure, sariling kaligayahan mo. Subalit, pag nagdesisyon ka, sa pansarili mo lang ang iniisip mo, marami kang taong sasaktan. Una, kung may asawa ka na, di ba? Siyempre, asawa mo. Pangalawa, kung boyfriend mo yan. Pangatlo, siyempre, yung mga magulang ng parehong couple, di ba? Lalo na, alam ba, lalaki magloko, siyempre yung magulang ng babae, yung kapatid ng babae, yung kamag-anak ng babae, di ba? Dami-dami po lahat. Sa yung desisyon na makasarili, na gusto mo lang yung kaligayahan mo ang masunod, di ba, give up mo yung pamilya mo, marami po ang nasaktan. Di ba? Ang hindi pa rin natin maintindihan, minsan, di ba, na naghiwalay sila, tapos bumuo ulit, di ba? Di ba? Bumuo ulit ng pamilya. Wala ring assurance kung magtatagal sila. Kung magpaulit-ulit lang. Kung titignan po natin, sayang lang ang panahon, di ba? Na sana kung sa una ay ginugol mo na ng tama, di ba? At talagang nagkasundo kayo, pinag-usapan mo naman ang problema, di sana bang tumatagal, di ba? Tumatagal din sana ang iyong relasyon. Posible kayong umabot ng 10 years, 20 years, 30 years, hanggang golden years, di ba? Napakasarap po. Again, sinasabi natin, hindi po ganun kakadali. Mahirap po talaga, lalo na sa buhay ng mag-asawa, maraming pagsubok na pinagdadaanan. Pero siyempre, kung kayo lang mag-asawa nga lalaban yan, mahirap po. Kailangan kasama si Lord. Kailangan mahaba rin ang pasensya mo. At kailangan siyempre mapagpatawad ka rin. Dahil ang pinagsama ng mag-asawa, wala pong perpekto. Babae man yan, lalaki, wala pong perpekto. Lahat po tayo hindi exempted dyan. Kaya ang mga desisyon natin, minsan, sablay po. Di ba? Dahil hindi nga tayo perfecto. So, para maging perfect ang ating couple, siyempre, ilagay po natin sa sentro si Lord. Imbis na makaisip ka minsan ng kasalanan, di ba? Na pwedeng makasira sa pamilya mo. Nauudlot po yun. Ginagabayan ka ng Diyos na nilalayo ka sa anumang uri ng kasiraan sa iyong pamilya. So, yun po, no? Ilagay natin sa ating isipan, ano mang dala-dala mong kasalanan na hindi mo mabitawan-bitawan mo na sa lalong madaling panahon. Kagaya ng kinukwento natin sa Malakias na kahit handog sila ng handog, hindi kinalugod ng Diyos. Wala rin po kahit hindi tayo ng alay ng mga panalangin, ng handog, wala kung meron tayong dala-dala o bit-bit ng mga bagaheng labag, di ba? Sa kagustuhan ng Diyos at sa relasyon natin. So, yan po ang panalangin natin na sana malagpasan natin. Mahirap po talaga, di ba? Yung mga tukso, mga kainahan, mga bagay na bisyo, yan. Marami pong bagaheng nakakasira sa bawat mag-asawa. Kaya po ng ating ipagdasal, kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog, na may malubha na pong karamdaman, stage 4 cancer na, tinaningan na rin ang kanyang buhay, at lahat po ng may mga karamdaman, Lord, na nanonood sa aking vlog, iyong pagalingin. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. At ganoon din po sa pamilya na hindi nag-i-stay, di ba? Na nagkakaroon ng mga bagahe. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagpatawad, mapagpasensya para tumagal po ang relasyon ng bawat pamilya nila. At pagbigis-bigisin niyo po muli ang mga nasira na pamilya. Ganun din po sa financial na kailangan namin lahat. Lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala. Ultimo pambili ng 1 kilo lang ng bigas.
pinoproblema pa, Lord, kung paano iraraos ang kanilang pamilya. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para ma-provide namin ang pangangailangan ng bawat pamilya. Patawarin niyo po kami, Lord, sa aming mga kahinahan at kasalanan na aming nagagawa. Ang lahat ng ito iniling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen and Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po. God bless us all.